Mga ka-dreamers, paano ba natin ginawa itong balsa na ito para maitawid yung aming produktong kopra at uling? At kung paano namin kinuha itong puno ng saging, mga ka-dreamers, yun ang kapanab-panabik. So kaya natin ang eksenang ito. Ito na nga mga ka-dreamers, sinimulan naming putulin ang dalawang puno ng saging at inihanda na rin ang iba pang materyales para sa kabuuhan ng aming balsa or gakit sa Cebuano terminology. Katuwang ang kapatid ko at tiyuhin sa proseso na ito. At pagkaraan nga nito mga ka-dreamers, inilusog na namin yung puno ng saging mula doon sa aming sakahan. Pababa dito sa inyo. Panoorin ninyo ang buong eksena ng video na ito upang malaman ninyo kung gaano kahirap yung nagdaanan namin upang mabuo itong isang balsa or jacket. Sa prosesong ito ang pinakamahirap sa lahat mga ka-dreamers dahil sa mano-mano naming inilusong ang mga puno ng saging sa ilog para sa kabuuhan ng balsa or gakit sa Cebuano. Kayod kalabaw ang ginagawa namin dito gamit ang mga pinutol na mga kahoy na maging makinaryang gulong sa mga puno ng saging. Saka sabay-sabay naming itutulak at igugulong sa pangpang sa pamamagitan ng aming mga lakas. At ang mga kahoy na iyon ay siya ding gagamiting pang itaas or palapag ng balsa para sa mga produktong kopra at uling. Ramdam na namin yaong hirap at pagod sa prosesong ito. Ngunit kailangang manaig ang aming pagsusumikap sa gitna ng kahirapang ito. Ayan mga ka-dreamers, nasa pangpang na po kami ng ilog. Ngunit may kabigatan po talaga itong puno ng saging na kardaba. Sobrang laki. Para mas malaki yung ating balsa na may sagawa. Ayan na nga mga ka-dreamers. Finally, nailusong na natin yung ating unang puno ng saging. At sumunod yung pangalawa. Mas mabilis yung proseso ng paghatak namin dahil sa nilagyan na namin ng tali mga ka-dreamers. Habang si mama talagang gusto rin sanang tumulong. Kaya lang sa sobrang bigat ng prosesong ito ay kailangan mga kalalakihan lamang ang maaaring magtulong-tulong dito mga ka-dreamers. Katuwang yung aking tiyuhin na kapatid ni Papa mga ka-dreamers. At finally, dito na tayo mga ka-dreamers sa ilog. At ako naman, ito, bumalik sa aming munting kubo para kunin pa yaong ibang inihandang materyales para sa karagdagang pangitaas ng ating balsa. Gamit yaong mga kawayan at mga pinutol na kahoy. Dahan-dahan ko nang hinahakot mula sa aming munting kubo papunta dito sa ilog na di kalayuan sa aming munting tahanan. At ito na nga mga ka-dreamers, sinimulan na namin lagyan ng palapag yung ating balsa para sa paglalagyan natin ng mga produktong kopra at uling. Nang sa gayon, hindi po babasa yung ating mga produkto kapag tatawid na tayo dito sa malawak na ilog na ito mga ka-dreamers. Para mas matibay mga ka-dreamers, tinalian po natin yung mga kawayan para mas matibay yung ating balsa. At ako din naman, ito mga ka-dreamers, nilagyan ko pa ng karagdagang pantali yung ating magkabilang puno ng saging gamit yung balat ng kahoy. At sa wakas mga ka-dreamers, ito na nga, napangyari na yung ating balsa para maitawid yung ating mga produktong kopra at uling papunta sa mga pamilihan. Ayan, naghahanda na kami mga ka-dreamers para sa paghahakot ng mga kopra at uling.
At pagkaramihan yung mga ka-dreamers, dito na naganap yung aming transport ng mga produkto upang may tawid papunta doon sa pamilihan. Kung kaya natin mga ka-dreamers, ang kaganapan kung gaano ka hirap yung pinagdaanan namin mula doon sa katuyuan ng Kopra hanggang sa may tawid namin dito sa daanang ito papunta doon sa pamilihan. Panoorin natin ang buong eksena mga ka-dreamers. Ito ang kapanapanabik na eksena sa pagtatransport ng aming mga produktong kopra at uling. Mula dito sa aming munting sakahan sa Mucas, Tampalang, Salog, Zamboanga del Norte. Sa pamamagitan ng balsa or gakit sa Cebuano terminology ay tulong-tulong kaming magkapatid at mga tiyuhin upang maitawid sa ilog na ito ang aming mga produkto sa pamilihan. Buhay pa din ang bayanihan mula sa aming mga ninuno hanggang sa salinlahi na walang kapalit o halaga at kabayaran sa bawat pagpapagal. Ito ang diwa ng pag-ibig sa aming angkan kapag mayroong higit na nangangailangan sa pamilya. Tulong at pagkukusa namin ibinahagi at isinakatuparan. Ayan yung kapatid ni Papa, si Tio Sambugan Buhali Tikal, half-brother ni Papa. At si Tio Boyax Buhali naman mula sa angkan at sa linlahi ng aming lolo at lola, pinsang buo ni Papa. Masaya kasi buhay pa din sa aming angkan ang ganitong klaseng pagtutulungan. Kung noon sa aming kamusmusan sa pamamagitan ng agos ng ilog na ito, namin dinadala sa mga pamilihan ang aming mga produkto buong araw. Ngayon, sa tawiran na lang may mga habal-habal na maaring makatulong at mapabilis ang pagtatransport sa aming mga produkto. Habang nasa proseso kami ng paghahakot at pagtatawid sa aming mga produkto, may nakausap na kaming mga naghabal-habal para sa ikalawang proseso ng pagtatransport. Ayan mga ka-dreamers, ang kasunod ng aming ginagawa pagkaraan maitawid yung aming mga produkto sa pamamagitan ng balsa or gakit sa Cebuano terminology ay mano-mano namin uling binubuhat at pinapasan yung mabibigat na sakong kopra at mga uling upang mailagay dito sa mas mataas na lugar dito sa tabi ng ilog. Sa ganito, mas madali yung pagkakarga ng ating mga produkto sa mga habal-habal. Ito yung masayang eksena mga ka-dreamers sa gawaing ito dahil sa yung aking tiyuhin ay para bagang si Papa yung umalalay habang ako naman nakasakay dyan sa gakit at nagasasagwan, hindi pala sagwan, tungkod. Tungkod yung ating gamit yan mga ka-dreamers para maitulak natin yung ating balsa or gakit. Pero nariyan yung aking tihoin mga ka-dreamers talagang umalalay sa amin. Ito yung diwa ng pagmamahala ng magkakapatid. Kahit na matagal na panahon nang nawala si Papa, hindi po kami pinabayaan ng aming mga tiyuhin. Nariyan sila, laging nakaantabay. Praise God, dahil sa biniyayaan po kami ng mga tiyuhin na napaka matulungin. Bumugso na din ang ulan, mga ka-dreamers. Kaya mas lalong nagpapahirap sa aming kalagayan mula sa sobrang pagod at nababasa na rin sa mga sariling pawis. Ngayon, kailangang mabasa uli sa daloy ng ilog at mga patak ng ulan. Ganito kahirap ang kalagayan ng mga ordinaryong magsasaka, lalo na sa mga liblib
na lugar. Kaya mapalad pa rin tayo ngayon dahil sa may mga kalsada nang nag-uugnay at tatawid sa ating mga kahirapan. Praise God. At ayan mga ka-dreamers, nagmamadali na kami dahil sa sobrang malakas na din yung ulan. At sa wakas, dumating na din yung dalawang habal-habal mga ka-dreamers para maiakyat itong ating mga produktong uling at kopra. Kaya sa susunod na video mga ka-dreamers, para sa ating pinal na transportasyon papunta sa mga pamilihan ng kopra at uling. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo pa akong tulungan upang maging updated din kayo sa bawat kaganapan ng aking video tungkol naman sa mga agrikultura at transportasyon ng mga pangunahing ordinaryong magsasaka patungo sa mga pamilyan. At yung ating pangunahing main content mga ka-dreamers, Dreams Visions TV, mga kamitaing panaginip ayon sa Biblia. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagpipili at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.